ba sa kwento ni Teniente Guimo? Kung mahilig ka sa mga kwentong kababalaghan o mga urban legend, ay malamang na narinig mo na rin ang kwento tungkol kay Teniente Guimo. Si Teniente Guimo ay isang prominenteng tao at sundalo noong panahon ng pananakop ng mga Amerikano at Hapon sa Pilipinas. Ayon sa kwento ay siyang nasa likod ng mga karumal-dumal na krimen sa lugar nila kung saan maraming bangkay ay walang laman loob na. Sinasabi na may kakaibang kapangyarihan siya dahil sa bato na minana mula sa kanyang ninuno. Ang kwento ay ikinuwento mula sa perspektibo ni Tricia, isang estudyante na naging kaibigan ni Ella, ang anak ni Teniente Guimo. Marami na ang pagkasalin-salin sa kwento ng buhay ni Teniente Guimo. Katunayan ay nailathala ito sa periodiko noong 1970, nailimbag sa comics noong 1980s, ginawa ng drama noong 1980s hanggang 90s, nagkaroon ng pelikula noong 1990s, at taong 2000 at ngayong kasalukuyan ay ginagawan nga rin ng paksa dito sa YouTube na hango sa may malawak na pagsasaliksik at pag-iisip. Nagkaroon ng iba't ibang version na ang iba ay tumaas na ang kilay ng mga tagapakinig at manunood. 1940s hanggang 1960s sa isang maliit na poblasyon sa lungsod ng Dueñas sa lalawigan ng Iloilo sa Isla Panay ay lumaganap sa lugar na ito ang mga katawan na wala ng mga lamang loob. Ang iba naman ay labas na ang mga bituka, atay at puso at para bagang piniga ang katawan dahil wala na ring mga dugo. Lumaganap ang balitang ito pagkatapos ng ikalawang digmaan pandaigdig, 1945 to 1950, at naging bantog ito sa baryo ng San Isidro, Balinggigan, Bagumbong at Buenavista, Batuan, Poblacion A at sa baryo ng Punong Grande. Isa ito sa kasuklam-suklam at kahindik-hindik at karimari-marim na nailathala sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang lumaganap ang mga bangkay na wala ng mga lamang loob, na siyang nagpasindak sa kanluranin ng Kabisayaan hanggang sa umabot sa gitnang Kabisayaan at sa kalaunan ay umalingaw-ngaw na rin ito sa Timog Katagalugan hanggang sa nakarating ito sa malalayong kapuluan ng Mindanao. Sino nga ba ang nasa likod ng karumal-dumal na krimen na ito? Ayon sa mga taga-baryo doon, ito daw ay kagagawa ng isang prominenteng tao at magiting na sundalong boluntaryo noong panahon ng pananakop ng Amerikano at Hapon. At dahil sa kagitingan ng pamilyang ito sa pakikipaglaban mula pa sa kanyang ama at ama ng kanyang ama ay lumawak ang mga tagasunod nito at hanggang lumawak din ang kanilang nasasakupan hanggang sa lumawak na rin ang lupain nila sa parte ng Dueñas sa lalawigan ng Iloilo. Nagkaroon ng daan-daang tagasunod kaya nung pumanaw, ang ama nito ay naiwan kay Teniente Guimo ang batong mutya o batong buhay na siyang nagbibigay ng lakas sa pagkatao nito at naiwan din ang mga lupain na minana nito sa kanyang mga ninuno at ang iilang bahagi nito ay ibinigay niya pa sa kanyang mga tagasunod at ang ibang mga lupain naman ay ginawang malawak na sementeryo sa parte ng Dueñas sa Iloilo. Si Guillermo Giliran, Lamputi Langreo, Gavira Labang o Guillermo Lamputi Labang o tanyag sa pangalang Teniente Guimo ay isang magaling na kapitan del barrio sa kanilang lugar at siya mismo ang namumuno na lutasin ang suliranin sa baryong kanyang kinasasakupan dahil dumanas ito ng matinding torture sa kamay ng mga Amerikano noong bata pa, kung kaya't malupit ito sa mga katabing mga barangay, lalo na sa mga dayuhang Amerikano. Pero sobrang busilak naman ang puso nito sa kanyang barangay na sinasakupan dahil nga noon ay naging voluntaryo ito sa panahon ng pananakop ng Amerikano at mga Hapon sa ating bansa, kung kaya't ay kinontra niya ang pagtuturo ng wikang Ingles dito sa ating bansa. At hindi lamang si Teniente Guimo ang kumontra sa wikang Banyaga, diyan din sila Graciano Lopez Jena at Marcelo del Pilar noong panahon ng Kastila, na ilan lamang sa mga ayaw sa banyagang pananalita o hiram na wika. Taong 1945 katatapos lamang ng ikalawang digmaan pandaigdigan, kaya't nagdiwang ang bawat Pilipino at sinamantala naman ni Teniente Guimo ang malayang panliligaw sa mga nagagandahang dalagang Pilipina at ginamit nga nito ang kanyang bertud sa kanyang panliligaw at di naglaon ay naging bantog o kilalang
babaero, si Teniente Guimo sa lungsod ng Dueñas. Noong kabinataan niya ay dumadayo pa ito sa iba't ibang baryo para manligaw. Nagkaroon ito ng maraming karibal at nung panahong iyon ay may mga kalalakihang nababalitaan na lang na wakwak ang sikmura. Wala ng puso at wala na ring dugo. Dahil sa kulang ang ebidensya ay nabaon na lamang sa limot ang mga pangyayaring iyon magpasa hanggang ngayon. At dito na nga nagsimula at lumaganap ang alamat ni Teniente Guimo. Kalaunan ay nagkaroon ng 2 asawang may lahing babaylan na siyang nagpalakas sa mutyang bato na minana niya sa kanyang ninuno. At naging mabuting haligi ito ng tahanan ng ipinanganak ang magandang batang babae na si Ella. Si Ella ang babaeng kaisa-isang anak ni Teniente Guimo at nagbago ito buhat ng ipinanganak si Ella. Hindi na ito ang dating babaerong lalaki. Bagkos isang masipag na magsasaka at kapitan del barrio sa isang barangay dito sa Dueñas at hinahangaan ang kanyang mga nagawa sa kanyang sinasakupan. At ang malaking impluwensyang iyon ay ang anghel ng tahanan na si Ella. Pero lingid sa kaalaman ng lahat, may sariling Diyos-Diyosan itong si Teniente Guimo na kung tawagin ay Apo Impo. At dito niya ginugugol ang kanyang sarili lalo na sa tuwing araw ng anihan. At marami ang mga tagasunod nito na sumusunod din sa kanyang paniniwala. At mabilis lumipas ang mga taon, dalaga na si Ella. Malapit nang makapagtapos sa kolehiyo. Teacher ang kinuhang kurso nito sa isang sikat na paaralan sa syudad ng Iloilo at siya ay naging kaklasiko. At ito ang aking kwento. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Tricia at ang matalik kong kaibigan naman ay si Ella. At kaklasiko din siya mula 1st year hanggang 4th year college dito sa isang tanyag na universidad dito sa syudad ng Iloilo na ginawa pa noong 1905. Parehong teacher ang kursong kinuha namin. Sadyang tahimik ang personalidad ni Ella na para bang di makabasag pinggan. Kung kumilos ay tipid lamang ito. Maganda si Ella, matalino, at mabait, kaya siya ang palaging kaututan dila at kahiramang suklay ko sa aming silid-aralan. Maliban pa doon ay piling-pili lamang ang kanyang mga kaibigan. At isa na ako doon. Sa katunayan ay maraming mga kalalakihan ang nagkakagusto sa kanya. Pero hindi niya ito pinapansin, bagkus ay hinahayaan niya lamang. Minsan pa ay naitanong ko sa kanya kung kailan susuko ang pihika niyang puso. Tanging isang ngiti at kibit-balikat lamang ang iginanti niya sa tanong ko. Nababanaag ko sa magandang mukha ni Ella ang lungkot. Nababasa ko dito ang pagkainip sa kanyang mga mata. Na tila ba may mga katanungan doon na siya lamang ang makakasagot. Na isa sa larawan doon ang kanyang kainosentihan at ang pagiging isang natural na dalagang Pilipina. Mabilis na lumipas ang panahon, buwan ng Setyembre noon at niyaya niya ako ni Ella sa kanilang piyestahan sa Dueñas na tinatawag nila Pesta ng Anihan. Wala naman sa isip ko na mabanggit ito sa isang kaklase naming lalaki na si Ray na taga Dueñas din. At ang sabi nito ay huwag kang sumama sa baryong yon. Baryo ng mga aswang yon, Tricia. Agad naman akong nagulantang at natigilan sa sinabi ni Ray. At kinagabihan ay hindi ako nakatulog sa kakaisip. Salita niyang binitawan ni Ray. Totoo kaya ang sinasabi niya? Totoo kayang may aswang? Tanong ko sa sarili ko. At tanong ko na rin sa kawalan. Kinaumagahan ay maaga kong nakasalubong si Ella at ang matamis na mga ngiti nito. Di ko maiwasang mapuri si Ella dahil sa taglay nitong angking ganda. At nasabi ko na lamang ang katagang, sana kasing ganda mo ako, Ella. Wika ako sa kanya at sumagot naman ito na, ikaw nga ang maganda kasi kumikinang ka sa suot mong hikaw at kwintas. At sabay kaming nagkatawanan. Isang umaga habang kumakain ako sa silid-kainan ng aming paaralan at habang nagsusulat sa aking tala-arawan ay agad naman akong nilapitan ni Ray at pinaalalahanan akong muli na huwag na akong pumunta sa baryo ng mga aswang. Ngunit dahil sa kuryosidad ay buo na ang aking loob na sumama at pumunta sa baryo nila Ella sa Dueñas sa malayong parte ng syudad ng Iloilo sa isla ng Panay. Agad kong sinabi kay Ray na 3 araw lang ako kina Ella at kapag hindi ako nakabalik sa ika-4 na araw, puntahan mo ako sa lugar na ito sa Dueñas sa ika-5 araw. Wika ko ito kay Ray habang inaabot ang kapirasong papel at nakasaad doon ang eksaktong lugar kung saan ako patungo. Pagkaalis ay tumango
lamang ito at hindi na lumingon pa. At maya-maya naman ay dumating na si Ella at gaya ng dati, maamong mga ngiti ang sumalubong sa akin mula sa kanya. At kung nasa makabagong panahon tayo ngayon ay hindi nalalayo sa itsura na artistang si Marian Rivera. At naupo ito sa tabi ko at walang nakanakay ay tinanong niya ako ay kung may karanasan na raw ba ako. Nung una ay hindi ko pa maunawaan. Pero tinanong ko muli kung ano ang ibig nitong sabihin. At doon ko naintindihan na ang karanasan pala sa pakikipagtalik ang ibig nitong sabihin. At agad ko namang sinagot na hindi pa. At ang tanong na iyon ay siyang nagbigay ng katanungan sa sulok ng aking isipan. Araw ng paglalakbay namin sa lugar nila Ella, sakay sa makalumang army type na bus mula sa syudad ng Iloilo papuntang Dueñas. Napansin ko agad ang magagandang tanawin na palay dito. May mga kulay green at meron din naman mga kulay dilaw. May mga lunti ang mga pananim at meron din naman mga lantang pananim. Pagdating namin sa pinakabayan ng Dueñas ay malayo-layo pa ang sitio nila Ella at sumakay kami ng karoza. Ang tawag sa kalisa na hinihila ng kalabaw gamit ang malapad na kawayan. Pagkasabi pa lang ni Ella na sa kanilang sitio ay agad na tumanggi ang mamang nakasakay sa kalabaw. At doon na akong nagsimulang nagtaka. Tinanong ko kung bakit at walang ligoy-ligoy na agad akong sinagot na hindi nyo ba alam na ang baryong iyan ay baryo ng mga aswang? Walang nangangahas na pumasok sa lugar na iyan. Saad nito, totoong may aswang sa baryo namin pero mababait ang mga ito. Wika ni Ella na nakangiti pa na bukal sa kanyang kalooban at galing sa busilak nitong puso. Doon na lamang kayo sumakay sa mga karosang malapit sa baryong iyon. Wika ng mamang nababanaag pa rin ang takot sa kanyang mga mata. At agad kaming sumakay ni Ella doon at makalipas ang 2 oras, magdadapit hapon na nang makarating kami sa baryo nila Ella. At pagbaba namin sa karosa agad nagsabi ang lalaki na mag-ingat kayo sa lugar na ito kasi marami ng mga tao ang nawawala sa lugar na ito. Lumilipad na naman ang isipan ko habang nakatingin sa binatang lalaki, sakay ng kalabaw at wala na sa pangunawa ko ang sinasabi ng binatang lalaki. Dahil sa sigawan at palakpakan ng mga taga roon, ang namayani dahil siguro sa pagbabalik ni Ella o di kaya ay dahil na rin siguro sa dala-dala nitong panauhin o sadyang maingay lang talaga sila sa kanilang piyesta. Habang naghihiyawan ang mga taga roon ay tamang-tama naman na itinatayo ng mga kalalakihan na taga roon ang mataas na kawayan na may nakasulat na Pesta ng Anihan at hindi nakaligtas sa aking pandinig ang sinabi ng isang matandang babae na siya na ba Ella? At narinig ko din ang sabi pa ng 2 lalaki na halos sabay silang binigkas ang salitang matagal ka na naming hinihintay. Napahunot noo ako dahil ang ibig sabihin pala nito nabanggit na ako ni Ella sa kanila. At sa bukana na napapasok sa kanilang munting sitio ay namangha ako sa mga naggagandahang mga bahay sa itaas ng mga malalaking punong kahoy. Nagawa lamang sa kawayan at pawid o nipa at kapansin-pansin din ang mga lubid na ginagamit para makapag-akyat sa mataas na kubo na nakatirik sa mga sanga at katawan ng punong kahoy. At nagulat ako sa kalagitnaan ng aking paglalakad sa nakasabit na mga banderitas. Sa itaas ng kanilang baryo may mga putol na kamay, balat ng tao, kinatay na baboy, mga dugoang damit ng tao, mga pugot na ulo ng kalabaw, mga pugot ng ulo ng kambing at mga damit ng militar na natuyo sa dugo. Biglang lumakas ang tibok ng puso ko sa mga hindi pangkaraniwang na tanawin na iyon. Sa takot ko ay napisil ko ang kamay ni Ella at agad naman itong tumugo ng pisil din. Lumingon ito sa akin at ngumiti. Sabay sabi na malikhain talaga ang mga tao dito. Kaya wag ka nang matakot at magtaka, Chisha. Pagpasok namin sa bahay nila Ella ay naamoy ko agad ang amoy na tuyong dugo na para bang malansa. Ang paligid at napukaw sa atensyon ko ang isang malaking rebulto na nakatayo sa harapan ng mismong pintuan na ang ulo nito ay isang ulo ng kalabaw at ang katawan nito ay may malaking suso na parang sa babae at sa ibaba naman may malaking ari ng isang lalaki. At naitanong ko kung anong klaseng Diyos ito. Sumagot naman si Ella na yan ang kinikilalang Diyos namin dito. Ang tawag namin dyan ay Apo Impo. Ang kahulugan ng ulo niyan ay masaganang ani. Ang dibdib naman ay masaganang gatas. At ang ari naman nito ay pagpaparami ng aming lahi ng mga aswang.
Nagulantang ako sa pagkakasabi ni Ella noon. Pero ang sabi niya ay wag daw ako mag-alala dahil walang gagalaw sa akin hanggat kasama ko siya at mataas ang respeto ng mga taga roon sa kanya. At hindi raw ako mapapahamak. Habang kumakain ng hapunan, napansin ko na ang mga taga roon ay sumisilip sa amin. Pero hindi ako nagpapahalata. At kapansin-pansin din na ang mga kabataan ay gumagapang na parang mga aso na tila ba ay may inaamoy. Pero parang mga pusa naman kung kumilos. Dahan-dahan na tila ba'y laging nagmamasid sa paligid. At pagsilip ko sa bintana ay napansin ko rin na may mga mata sa makakapal na dahon sa may punong kaimito. At may mga nakadapang mga nilalang na animoy mga tigre sa mga sanga ng punong nara. Napansin din ito ni Ella kaya nasabi niya na lang na huwag mo silang pansinin. Ganyan talaga sila. Ngayon lang sila nakakita ng taong galing sa syudad. Kaya kung ako sa'yo, ubusin mo na lamang iyang tinolang manok na hinanda nila para sa'yo. Wika ni Ella. At maaga tayong matutulog ngayon kasi nga bukas ang dating nila. Amang at inang, ipapakilala kita sa kanila at pupunta tayo sa magaganda at malinis na batis dito sa lugar namin. Dagdag pa nito na nakangiti. At sinarado na ni Ella ang bintana lahat bago kami matulog. Unang gabi kila Ella. Humiga kami ng dahong mga 7:30 pero ayaw ako dapuan ng antok. Nakapikit lamang ang mga mata ko pero hindi ako makatulog dahil siguro sa mga iyak ng mga pusa at sa mga alulong ng mga aso na nagmumula sa malalayong lugar. At napamulat ako nang may marinig ako na isang malakas na tili ng isang babae. Agad naman akong lumingon kay Ella. At tulog naman ito. At sinilip ko ang aking relo ay 1:30 na ng madaling araw. Patuloy na lamang ako nagmasid sa kapaligiran gamit ang aking pandinig habang nakapikit. Pero parang binibiro ako ng aking pandinig na para bang umieko sa tenga ko ang mga alulong at mga sigaw na iyon. Ang tanging namamayani na tunog sa loob ng isipan ko at sa pandinig ng tainga ko. Para bang nag-aagawa ng imahinasyon at katotohanan sa dulo ng aking balintataw. At kundi na lang ay mawawalan na ako ng ulira hanggang sa nakatulugan ko na lamang ang mga pangyayaring iyon. Kinaumagahan ay pumasyal kami sa naggagandahang mga ilog, sapa, lawa at batis sa lugar nila. Namangha ako sa taglay nitong ganda na ang buong akala ko ay sa larawan lamang ito makikita. Nasambit ko na lamang kay Ella na bukas punta ulit tayo rito. Agad naman itong tumango at ngumiti at ang sabi niya, lahat ng batis, ilog, sapa at lawa bukas puntahan natin at dapat mas maaga pa tayo kesa kanina at mukha yatang napuyat kakagabi saad nito. At napatango na lamang ako kay Ella. Pagdating namin sa bahay nila Ella ay tamang-tama nakaabang doon ang amang ni Ella na si Teniente Gimo at ang kanyang inang. Matikas ang itsura ni Teniente Gimo. Sa unang tingin ay mapagkakamalan mo siyang isang militar. Seryoso ito kung tumingin at mababanaag sa kanyang personalidad na istrikto ito. Hindi nito makuhang ngumiti na taliwas naman sa kanyang anak na si Ella na palaging nakangiti. At ang inang naman nito ay kaugali ni Ella na tipid na ngumiti at kung magsalita. Sa unang pagkikita at kalaunan ay makwento na. Maya't maya pa ay may mga dumating na mga panauhin at lahat sila ay tumingin sa akin. At ang iba naman ay nakatitig sa akin. At narinig ko pa nga ang isang sinabi ng isang ginang na siya na ba? At sa narinig ko ay agad na tumayo ang balahibo ko sa batok at leeg. At nakita ko ang ulo ni Teniente Gimo na tumango-tango na amang ni Ella na nagpapahiwatig ng pagsang-ayon nito habang nakatingin sa isang ginang. Kinagabihan ay kakaibang musika ang narinig ko. Mga tunog ng badyo, kulintang, kujape, agong, at harmonika. At sumilip ako sa bintana at mula sa ikalawang palapag ay nakita ko doon ang mga taong nagsasayawan. Kakaibang mga sayaw na hindi ko makikita sa kahit saang mga piyestahan. Mga sayaw na animoy sinasapian ng mga masasamang espiritu. At magkatulad ang mga sayaw nila sa mga tribong Tatarin na para bang may sanib ng ibang mga elemento. Ang klase ng pagsasayaw nila habang pinapaliguan ng dugo. Ang kanilang anito na si Apo Impo. Hinahawakan ng maraming mga kamay ang ulo, dibdib at ari nito ng mga kababaihan na tila ba'y uhaw na uhaw sa pakikipagtali at lumuluwa na ang mga dibdib ng mga kababaihan.
na animoy pinapasubo ito sa ulo ng kalabaw na ulo ng kanilang Diyos-Diyosan na si Apo Impo. At tumayo na rin si Ella at sumabay sa kanilang pagsasayaw. At dahan-dahan niyang ibinaba ang saplit nito pang itaas. Nagulat ako nang tumambad sa akin sa unang pagkakataon ang kahubaran ni Ella. Walang-wala sa isip ko na gagawin niya ito. Napakaganda ng katawan ni Ella na para bang inukit ng isang sculptor. Ang kurbada ng balakang at dibdib niya, namangharin ako sa malarosas na parang ubas niyang korona sa dibdib, na isang maswerteng nilalang lamang ang makakita nito. Habang ang lahat ng kalalakihan ay nakatanaw sa isang magandang tanawin, ay siya namang liyad ni Ella at ang mga babaeng kasamahan nito tuloy-tuloy lamang sa pag-indak sa ritmo ng musika na nagbibigay ng halusinasyon ng mga kababaihan sa kanilang baryo. At ang hindi ko inaasahang pangyayari ay ang hilahin ako ni Ella at parang wala ako sa sarili ko habang hinuhubad ni Ella ang pang-itaas kong saplot at wala pang nakahawak sa dibdib ko na kahit na sino. Hinawakan iyon ni Ella sa unang pagkakataon habang ibinubuhos ang napakabangong langis. Napakislot ang buo kong katawan dahil sa sensasyon na taglay nito. Napaliyad na rin ako na parang wala na rin ako sa aking sarili. Napaliyad na kami ni Ella habang sumasayaw at sumasabay sa magandang ritmo ng kanilang musika na tunay talagang likha ng isang sining. Ngayon lamang ako nakarinig ng ganitong musika, ngunit parang ayaw ko nang tumigil sa pag-iindak at pagsasayaw kasabay ng kanilang kakaibang tugtugin na iyon. Halos magdamag kaming lahat sumayaw at pagod na pagod ang lahat ng kababaihang lumahok sa sayawan na iyon. Nakatulog kami ni Ella nang walang saplot pang itaas sa bulwagan na iyon. At kinabukasan ay maaga kaming naligo sa isang malinis at napakagandang lawa at batis. Doon namin nilinis ang aming katawan. Walang hiya-hiyang inalis namin ni Ella ang aming mga saplot at buong araw kaming naligo. Alam namin na may mga matang nakatingin sa amin, pero di namin iyon alintana. Habang nagbibihis, nasabi ni Ella sa akin sa pabulong na paraan na naalala mo pa ba si Madeleine, Rachel at Christy? Oo, naalala ko sila, sabi ko kay Ella. Kailan mo silang huling nakita? Tanong nito sa akin. At ang sabi ko ay, si Madeleine ay nakaraang taon lang, si Rachel naman ay noong nakaraan pang isang taon. At si Christy naman ay noong first year college pa tayo at lahat sila ay nawawala at hindi pa rin nakikita magpasa hanggang ngayon. Sabi ko kay Ella, tama. At lahat sila ay inalay namin kay Apo Impo. Bawat taon at ang kanilang katawan ay ginawa naming pagkain sa handaan noong mga nakaraang fiestahan. At kailangan taon-taon mayroon kaming birheng inaalay at ngayon ay ikaw. Ikaw ang napili ko, Tricia. Pero imbis na ikaw, ngayon ay ako na. Dahil hindi na kaya ng aking konsensya kung marami pa kaming mabibiktimang inosenteng babae kagaya ninyo. Garalgal nitong sabi habang dumadaloy ang masaganang luha sa mga mata nito. Sa pagkakataong ito ay seryoso na ang mukha ni Ella at sabi nito ay, makinig kang mabuti sa akin, Tricia. Mamayang 12:00 ng hating gabi ay may gagawin sila sa'yo. Kaya bago tayo matulog, ilipat mo sa akin ang iyong mga hikaw, kwintas at relo. At lumipat ka ng higaan doon sa malapit sa bintana at takpan mo ako ng kumot para hindi makita ang aking mukha. At kapag bumaba na sila, sikapin mong tumakas sa kusina ka dumaan at baybayin mo ang lugar na ito. Itong daan mismo na papuntang Batis at Lawa, sa kabilang ibayo nito ay ang baryo ng Punong Grande. At humingi ka na ng tulong sa mga taga doon. Ginawa ko ito para sa iyo, Tricia, at para matapos na ang bigat ng nararamdaman ko. At para makalaya sa isang lahi na kailanman ay hindi ko ginusto. At handa akong isakripisyo ang buhay ko alang-alang sa mga buhay ng inosenteng tao sa hinaharap. Saad ni Ella. Matamlay kaming umuwi ni Ella sa kanilang baryo. At alam ko na ang aking gagawin. At ihahanda ko na ang aking sarili at ang maliit na bag at bayong na may laman ng pang-4 na araw na damit habang nakatingin kay Ella mula sa malayo. Nararamdaman ko ang nararamdaman niya pero wala akong magagawa, kundi ang sumunod sa aming plano. Ni minsan ay hindi ko nakitang uminom ng lambanog at tuba si Ella. Pero ngayon ay halos maubos nito ang isang tapayan ng tuba. At maya-maya pa ay dumating ang ina nito at nagtanong bakit ka umiinom ng alak. Hindi ba bukal sa puso mo ang gagawin namin sa kaibigan mo?
Wika nito kay Ella at tumugon naman ito ng sobrang nagagalak lamang ako sa ating fiestahan kaya't naparami ang pag-inom ko ng tuba, inang. At nga pala, inang, isa lang nahunin nyo ang kawa. Agad naman tumugon ito ng kanina pa nakasalang ang 3 kawa, iha. At pagkasabi nito ay agad na itong umalis. Nagtataka ako bakit 3 kawa ang isinalang nila at di maiwasang mapasilip ako sa bintana at kitang-kita ko ang 3 magkahilerang malalaking kawa. Kinagabihan ay maagang natulog si Ella at ang habilin nito ay magmasid muna sa paligid bago isagawa ang aming napag-usapan kanina sa batis. Kakaiba ang gabi ngayon. Taliwas sa nakaraang gabi. Masyadong tahimik ang paligid. Nakahiga lamang ako at nakikiramdam sa paligid. At maya-maya pa ay may narinig akong parang isang sakong hinihila sa labas. Mula sa ikalawang palapag ay sumilip ako kung ano ang hinihilang iyon. At napatda ako sa aking nakita. Ang laman ng sakong iyon ay ang binatilyong lalaking naghatid sa amin sakay ng kalabaw na may karosa. At dahan-dahan itong inilubog sa malaking kawang punong-puno ng kumukulong tubig. At maya-maya pa ay inilabas naman ng isa pang sako. At dahan-dahan din itong hinihila papunta sa kumukulong kawa. At nang buksan ng sako ay napatiimbagang ako sa aking nakita. Ang laman ng sakong iyon ay ang mamang tumanggi sa amin na magpasakay papunta sa lugar na ito. Napatakip ang 2 palad ko sa bibig sa mga nakita ko at tulad ng nauna ay dahan-dahan din itong inilubog sa kawang may laman ng kumukulong tubig. At di sa kalayuan ay narinig ko ang boses ng isang matipunong lalaki na nagtanong kay Teniente Guimo. Habang humahasa ito ng isang matalim na flamenco at ang sabi nito ay sino sa kanila ang hahampasin ko ng pangbayo. Sumagot naman si Teniente Guimo. Nang tingnan mo na lang kung sino sa kanila ang may suot na relo, hikaw at kwintas. Yun ang hampasin mo ng pangbayo sa ulo. Agad namang sumagot ang matipunong lalaki na malinaw bayaw at ako na ang bahala. At agad naman itong pumunta sa kinaroroonan ng kwarto namin ni Ella. At dali-dali kong nilipat ang aking mga hikaw. Sa takot ay nanginginig pa ang kamay kong ipinapasok sa butas ng tenga ni Ella ang paris ng hikaw. At sinunod ko naman ang kwintas habang nanginginig ang kamay ko at ang panghuli naman ay ang relo. Hindi ko pa nakakabit ng maayos ang relo ay narinig ko na ang langit-ngit ng pintuan ng sala. Sa takot ko ay nabitawan ko pa ang relo at kinapaka pa ko pa sa sahig. At pagkakuha ko ay mabilis kong inilagay ito sa kaliwang kamay ni Ella at mabilis na tinakpan ko ng kumot ang kanyang mukha. At agad akong humiga sa malapit sa bintana kung saan nasisilip ko pa sa butas ang mga karne ng tao na hinihiwa-hiwa ni Teniente Guimo at paminsan-minsan pa ay kinakain ang laman nito. At maya-maya pa ay naririnig ko na ang yabag ng mga paang papalapit sa amin ni Ella at biglang nakarinig ako ng malalakas na hampas. At napaiyak na lamang ako sa narinig ko dahil ang mga tunog na iyon ay hudyat na wala na si Ella. At dahan-dahan itong pinaikot sa banig at ipinasok sa sako. At dahang-dahang hinila pababa at palabas ng pintuan papunta sa labasan. Patungo doon sa may kawang punong-puno ng kumukulong tubig. At dahan-dahang isinawsaw doon ang katawan nito na nababalutan ng banig. At ang kalahati nito ay nakapasok pa sa sako hanggang sa unti-unti nang inilubog ang buong katawan nito sa isang malaking kawa na punong-puno ng kumukulong tubig. Sa nakita ko ay agad akong natakot at nataranta. Hindi ko alam kung ano ang susunod kong gagawin dahil sa kaba. Pero ang nasa isip ko ay ang makatakas sa mga oras na iyon at agad akong tumakbo papuntang kusina. Pagkabukas ko ng pintuan sa kusina ay pagapang akong tumakas para hindi ako makita at sinadya kong idaan at gumulong ang sarili ko sa putik para hindi ako agad-agad na mapansin ng mga tao dito. At naaalala ko ang daan na itinuro sa akin ni Ella at agad ko namang binaybay ang destinasyong ito hanggang sa umabot ako sa mataas na bahagi ng parte ng lupang iyon. Kaya't kitang-kita ko ang kabuuan ng lupaing iyon. At kaya pala wala ng ibang mga taga roon dahil nagpapatira pa sila o nakaluhod sila ng patuwad sa kanilang Diyos-Diyosan na si Apo Impo. Bilang pagpapakita na walang pag-iimbot at buong katapatan. At sa bandang kanan naman kung titignan mo mula sa itaas, ay malinaw na malinaw ang ginagawa ni Teniente Guimo na nagtatadtad ng karne ng tao.
At nakabitin na ang ulo ng pangalawang biktima sa kanilang sampayan. At kitang-kita ko na unti-unti nang hinuhugot ni Teniente Guimo ang pangatlong biktima. Dahan-dahan itong nilipat ang katawan nito na nababalutan pa ng banig sa isang malapad na lamesa, kung saan niya hinihiwa ang katawan ng biktima at unti-unti niyang binubuksan ang banig na nakatakip rito. Pagkabukas sa banig ay sandaling natigilan ito at pinagmasdang mabuti ang mukha ng babaeng nasa harapan nito. At isang malakas na sigaw ang bumulabog sa buong baryong iyon, na siyang nagbigay ng isang nakakabinging alingaw-ngaw na kasing lakas ng busena ng isang malaking barko. At ang mga taong nagpapatira pa kanina ay nagsipagtalunan sa harapan ni Teniente Guimo, habang karga-karga nito ang kanyang anak na wala ng buhay. Wala man akong narinig na kahit na anong salita mula sa kanya, pero nararamdaman ko ang sakit na nararamdaman ng isang ama na namatayan ng isang mabait, matalino at magandang anak na babae. Habang humihiyaw naman sa pagtangis ang asawa nito, na ina ni Ella, na tila ba alumpihit ang katawan nito dahil hindi makapaniwala sa nangyari kaya't napapaupo at napapatayo ito kung umiyak. At si Teniente Guimo naman ay muli itong niyakap ng mahigpit kasabay ng isa pang napakalakas na alulong, na parang alulong ng isang malaking aso. At sabay-sabay na silang nagsipag-alulong lahat, tanging mga alulong lamang ng asong tao o asong kagwang o bantog sa pangalang aswang ang maririnig mo. Ang salitang kagwang ay salita sa parte ng Kabisayaan na ang ibig sabihin ay malaking paniki. At pagkatapos ng isang napakalakas na alulong na iyon, ay kitang-kita ng dalawang mata ko ang unti-unting pagbabago ng hitsura ni Teniente Guimo. Gumulong muna ito sa lupa habang nagsisisigaw ng malakas, habang binibigkas ang salitang hindi ko naiintindihan. At habang binibigkas nito ang mga salita ay may iniinom ito mula sa tapayan at sabay kuha sa isang malaking bote na may lamang langis. At naaalala ko ang langis na ito. Ito ang langis na ibinuhos sa akin ni Ella noong isang gabing sumasayaw kami. At lahat ng mga taga roon ay naghaplas ng ganong uri ng langis at nagulat ako nang inumin nila isa-isa ang dugong nakalagay sa isang malaking mangkok na iyon. At dahan-dahang lumabas sa bibig nila ang kanilang malapot na laway. At isa-isa silang umalis doon at alam ko na kung ano ang kanilang hinahanap. At doon ko na naiintindihan na iba-iba ang uri ng aswang. Mayroong taong aso ang hitsura at mayroon din namang taong parang pusa ang hitsura. Mayroon din mukhang kalabaw at kambing at higit sa lahat ay mayroong mukhang paniki. Pero ang karamihan sa kanila ay mukhang normal na tao lang na magulo ang buhok dahil sa langis na inihaplas nila dito at kusang tumutulo ang kanilang mga laway at hindi sila lumilipad. Sila ay tumatalon at palaging tumatago sa mga dahon o kakahuyan at ang tawag sa kanila ay gabunan na aswang. At karamihan dito ay mga kababaihan. At habang hinahanap ako ng mga aswang gamit ang kanilang pang-amoy, ay siya naman ang karipas ko ng takbo. Nang makalayo-layo na ako sa baryong iyon, pero sadyang malakas ang kanilang pakiramdam at sadyang malakas ang kanilang pang-amoy. Kaya hindi na ako nagtaka na may mga nilalang sa likuran ko na sumusunod sa akin. Nakakaramdam ako ng presensya nila lalo na sa parte na naglalakihang mga puno ng saging, na tila ba'y may lumulundag sa itaas ng mga dahon nito. At sa bandang kaliwa naman ay may malalaking pusang sumusunod sa akin. At sa bandang kanan naman ay isang babaeng makapal ang buhok na tumatakbo na parang kabayo sa bilis. Pagkalampas ko sa makakapal na punong saging ay hingal na hingal at uhaw na ako. Ang buong akala ko ay naabutan na nila ako. Pero paglingon ko, habang hinahabol ang aking hininga ay wala na ang mga ito. Doon ko na lamang napagtanto na napapalibutan pala ako ng mga halamang badyang, kung saan takot ang mga aswang dito dahil sobrang kate ng maidudulot ng dahon nito sa kanilang katawan. Tanging liwanag lamang ng buwan ang nagsisilbing ilaw ko sa makapal na mga halamang badyang, kung kaya't pagapang akong kumilos para masilip ang sa kabilang bandang ibaba ng lugar na iyon. At napabuntong hininga ako ng may mga ilaw ng lampara akong naaninagan sa bandang ibaba.
At ito siguro ang baryo ng Punong Grande. At ang baryong ito ang tutulong sa akin sa kapahamakan, sabi ko sa sarili ko. At ang alam ko ay taga rito si Ray sa baryong ito kung ito nga iyon. At gumapang muli akong pababa papunta sa lugar na iyon. Sa pagkakataong ito, kailangan makalapit ako sa mga kabahayan doon para humingi ng tulong o di kaya'y makalapit lamang sa lugar na mayroong lampara para hindi agad-agad makalapit sa akin ang mga aswang dahil takot silang makita ang tunay nilang anyo. At takot din silang makilala sila ng mga taga-ibang baryo at higit sa lahat, takot din silang malaman ng mga karatig barangay na totoong mga lahing aswang sila. Kaya't pilit nila itong pinagtatakpan alang-alang sa kanilang tsibo, relihiyon, kultura, kinagisnan, paniniwala at lahi. Malapit na ako sa mga kabahayan. Pagkalipas ng sa isang tingin, ay halos 3 oras akong umusad ng pagapang makarating lang sa ligtas na lugar na iyon, kahit marami na akong galo sa kamay, mukha at katawan. At nabigla ako nang makita ko ang mga tao doon na nagsisipagtakbuhan at nakita ko rin ang mga anino ng mga malalaking aso at malalaking pusa. Nagsisipagtalunan sa mga bahay doon at ang mga residente doon ay nagsisipagsigawan ng aswang, aswang. At tuluyan ng nabulabog ang isang maliit na pamayanang ito, na akala nila ay kinupkup na ako ng mga taga rito. Kaya't nakarating sila dito dahil sa paghahanap sa akin. Sa kadahilanang ako lamang ang nag-iisang saksi sa lahat ng kanilang karumal-dumal na gawain at maling paniniwala. Hinayaan ko na lamang ang sarili ko sa ganoong posisyon nang nakadapa kasama ang mga putik at dahon ng mga kangkong. Di ko na malayang nakaidlip na pala ako at pagising ko ay magbubukhang liwayway na at saka ko na naisipang tumakbo sa bahay-bahay sa lugar na iyon habang umiiyak at humihingi ng tulong sa bawat pintuan na makatok ko. At nang mabigyan nila ako ng tubig ay unti-unti kong ikinuwento sa kanila ang sinapit ko sa baryo nila Teniente Guimo. At naiintindihan nila ako at agad na nakipagpulong ang mga kapitan del baryo doon sa katabi pa nitong baryo para puntahan ang baryo nila Teniente Guimo. At dahil noong araw ay wala pang mga pulis, kaya't sa PC o Philippine Constabulary kami lumapit. Kasama ang kapitan ng 3 baryo para pamunuan ang pagpunta sa baryo na pinamumunuan ni Teniente Guimo. Lingid sa kaalaman ng lahat ay nauna nang sumalakay ang pangkat ng ama ni Ray sa baryo nila Teniente Guimo, na hindi ko alam na dati palang leader ng Hukbalahap ang ama at tiyuhin nito dito sa parte ng Kabisayaan at lalong-lalo na dito sa Panay. At sinunog nila ang buong baryong iyon, ang baryo ng mga aswang. Kaya naman bago pa dumating sa lugar na iyon ang mga iba pang mamamayan na may pwesto sa lipunan, ay sunog na ang bayang iyon. At napag-alaman ko rin na nahuli na nila si Teniente Guimo, pero nakatakas din sa pagsapit ng takip silim dahil nag-anyong aso ito at pagkalipas ng ilang taon ay huling namataan ito sa isang baryo sa poblasyon ng Capiz. At ayon sa mga taga roon ay nagpalit ito ng pangalan at tinawag na itong Guillermo Lamputi Langreo. At pagkalipas ng mahaba-habang panahon, ang alamat ni Teniente Guimo ay nanatiling buhay noong mga panahong iyon. At magpasa hanggang ngayon ay umabot pa ito mula sa Timog Katagalugan hanggang sa hilaga ng Mindanao at lumaganap sa buong Kabisayaan, lalong-lalo na sa isla ng Panay, Negros at Cebu. At ang alamat na ito ay nanatiling buhay sa mga taong may karanasan sa aswang at uukit sa mga puso ng mga amang nawala ng sariling anak dahil sa kanyang pansariling adhikain at pansariling kapakanan. Mga amang sariling kapakanan at adhikain lamang ang iniisip, ang siyang sisira ng inyong tahanan. At dito na nga nagtatapos ang kwento ni Teniente Guimo. At kung nagustuhan nyo ang istorya natin ngayon, sana ay subscribe nyo na ako at i-like nyo na rin. Mag-comment na rin kayo kung ano yung gusto nyo pang marinig na kwento. Maraming salamat po sa pakikinig at hanggang sa muli.